Nakatira sa abandonadong warehouse ang isang grupo ng mga pulubi. Ang lugar na napapalibutan ng lumang bakod at mga talahib. Dahil sa tagal na ng kanilang pananatili roon ay may kanya-kanya na silang kwarto. Isa sa mga matatawag na residente ay si Andy, 29 na taong gulang, at para sa kanya, iyon na ang kanyang tahanan sa nakalipas na mga taon. Kasama ang 15 pang mga tao. Minsan ay nagkakaroon sila ng pagtatalo pero nananatili silang magkakasama. Walang alkoholik at wala ring sugarol ni isa sa kanila. 3 araw nang may sakit si Dan. Maghahanap muna ako ng gamot at nang pwedeng tumingin sa kanya doon sa center. Wika ni Andy. Hindi nila tayo tutulungan. Kita mo na ngang mas malala pa sa hayop ang turing nila sa mga tulad natin. Wika naman ng isang pulubi. Hindi yan totoo. Mababait ang mga volunteers. Sila ang tumutulong sa mga tulad natin nang walang hinihinging kapalit. Kung hindi dahil sa tulong nila, baka marami na sa atin ang nawala ngayon. Naniniwala si Andy na mababait ang mga volunteers. Maraming beses na siyang tumanggap ng tulong mula sa mga ito. May mga organisasyon ang nagbibigay ng pagkain, gamot at matutulugan para sa mga kapuspalad. Sa kabila noon, maraming pulubi ang hindi naniniwala na bukal sa puso ng mga volunteers ang pagtulong. Ang iniisip ng maraming pulubi, baka parte lamang iyon ng kampanya ng politiko, pakitang tao ng mga mayayaman para mas lalong lumakas ang negosyo at mapaganda na rin ang imahe sa publiko. O kaya naman, pababain ang kanilang tax. Kaya naman, hanggat maaari ay ayaw nilang tumanggap ng tulong ng basta-basta, kahit pa napakahirap ng kanilang kalagayan. Si Andy, ang tipo ng tao na bukas sa lahat at marunong makisalamuha sa kahit na kanino. Maraming volunteers ang nakakakilala sa kanya at yung iba pa nga ay nakapalagayan niya ng loob. Isa sa mga ito ay si Leila. 7 buwan na ang nakakaraan mula nang magtrabaho ito bilang kusinera para sa mga homeless. Siya ang naglalagay ng mga pagkain sa plato at talagang maayos ang pakikitungo niya sa bawat isa, kahit pa marumi at mabaho ang mga ito. Ang pagiging mabuti at pagpapakita mong hindi ka nandidiri sa tulad ko ay marapat kang bigyan ng award. Wika ni Andy nang lumapit sa dalaga upang kunin ang kanyang pagkain. Ano ka ba? Wala namang espesyal sa ginagawa ko. Nakangiting sagot naman ni Leila. Hindi siya naghahangad ng anumang papuri mula sa mga tao. Naniniwala siya na ang pagtulong na kanyang ginagawa para sa mga kapuspalad ay parte na ng kanyang buhay. Nagulat siya nang makilala si Andy dahil malinis ito at mabango palagi sa tuwing pupunta sa center. Tumutulong rin si Andy sa mga gawain doon, katulad ng paglilinis ng mesa at pagtatapon ng basura pagkatapos kumain ng lahat ng kapwa niya pulubi. Minsan, dinadalhan ni Leila ng libro si Andy. Naging magkaibigan sila at minsan napapansin ng ilang kasamahan ni Leila na parang masyado na siyang napapalapit sa pulubi. Leila, mabuting tao si Andy pero hindi mo siya kailangan. Anong kinabukasan na lang ang maiibigay niya sa'yo? Kailangan niyang patunayan ang sarili niya. Maghanap siya ng trabaho at mamuhay ng maayos. Ayusin niya muna ang sarili niyang buhay. Wika ng isa niyang kasamahan. Alam ko naman yun. Kaya lang, kapag lalo ko siyang iniwasan, baka lalo ko lang siyang hanap-hanapin. Hindi ko naman alam na darating ako sa ganitong punto na magmamahal ako ng tulad niya. Napabuntong hiningang wika ni Leila. Pagdating ni Andy sa volunteer center ay binati siya ng mga taong naroon. Agad siyang nagtanong kung ano kaya ang pwedeng ipainom na gamot sa taong inuubo, masakit ang ulo at mataas ang lagnat. Naku Andy, sana pumunta ka rito kaagad. Mabilis magkaubusan ng gamot. Huwag kang mag-alala, ipapakausap kita sa taong mas maraming alam pagdating sa mga pwedeng gamot. Siya nga pala. Pumunta ka sa unang pinto sa kanan dahil gusto ko ring makausap ng isa sa mga sponsor. Wika ni Paula, isa rin sa mga volunteer. Nagtaka si Andy dahil iyon ang kauna-unahang pagkakataon na may taong interesado at gusto siyang makilala. Pagbukas niya ng pinto
ay bumungad sa kanyang isang babae. Noon niya lamang ito nakita. Sa tansya niya ay nasa 26 na taong gulang pa lamang ito. Maikli ang buhok at nakasuot ng simpleng t-shirt at pantalon. Andy, ako nga pala si Marilyn. Siguro nagtataka ka kung bakit iba ang suot ko kumpara sa mga volunteer dito sa center. Pero huwag kang mag-alala. Ang totoo niyan, matagal na akong nagdo-donate sa center na to at bilang isa sa mga sponsor, gusto ko ring makita ng personal ang mga tao na kanilang tinutulungan. Ang totoo niyan, naikwento ka sa akin ni Paula. Tama nga yung sabi niya, bata pang itsura mo, gwapo at higit sa lahat wala ka daw bisyo, hindi tulad nung mga kasama mo. Wala naman ako masyadong pinagdadaanan sa buhay. Yung iba, alak ang nagiging karamay at takbuhan sa tuwing may problema at wala naman akong karapatan na husgahan sila. Tama naman ang sinabi mo, nakangiting wika ni Marilyn. Siguro, hindi ka maniniwala sa sasabihin ko pero interesado ako sa iyo, Andy. Hindi ka mukhang pulubi. Sa itsura mo, mukha kang namumuhay ng maayos. At wala akong intensyon na insultuhin ka ha. Hindi maintindihan ni Andy kung ano ang ibig sabihin ng kanyang kausap. Bakit interesado ang mayamang babae sa kanya? Sa dami niya ng nakilala at nakasalamuhang tao ay palagi niyang nararanasan ang maliitin at insultuhin ng harap-harapan. Sanay na siyang ituring na parang basura. Pero bakit ganoon na lamang siya kaayos tratuhin ni Marilyn? Ma'am, alam mo, dahil sa ginawa at sinasabi mo ngayon, napatunayan ko na maraming tao pa rin talaga ang busilak ang puso. Sa totoo lang, marami ang naniniwala na ang charity na ganito ay isa lamang uri ng scam. Na yung mga taong nagmamanage ay ibinubulsa lamang ang mga donasyon galing sa mga tao. Ganun ba? Pero ngayon alam ko na talagang nagagamit ng maayos ang aking donasyon dito sa volunteer center. Sana matulungan mo kami na ibalik rin ang tiwala ng iyong mga kasamahan. Sana magkaroon sila ng tiwala at pag-asa na pwede silang mamuhay ng maayos at normal. Isang araw, matatanggap sila sa trabaho at unti-unting tatanggalin ang bisyo sa katawan. Nakangiting wika ni Marilyn. Alam ni Andy sa kanyang sarili na marami sa mga sponsor ay napipilitan lamang tumulong para mapaganda ang imahe o mabawasan ang tax na binabayaran. At wala ni isa sa kanila ang pumupunta sa volunteer center para personal na makilala ang mga pulubi o magpaabot ng pagkain. Sa tingin niya ay mukha namang mabait at matalino si Marilyn. At sa itsura nito, mababakas na talagang nagmula sa mayamang pamilya. Siya nga pala, Andy, okay lang ba kung yayain kitang kumain sa labas? Mahinahong tanong ni Marilyn na siyang nagpabilis sa tibok ng puso ni Andy. Kanina pa kasi tayo pinagtitinginan ng mga tao rito. At isa pa, gusto kitang mas makilala. Hindi agad nakasagot si Andy, lalo na't isa sa mga taong nasa loob ng silid na iyon ay si Leila. Tiningnan niya ito sa mga mata na parang humihingi ng permiso kung dapat ba siyang sumama kay Marilyn. Tumango-tango naman ito at medyo nakangiti pa, kahit ang totoo ay nagsiselos na ito. Gayunpaman, alam ni Leila na wala siyang karapatan na pigilan o pagbawalan si Andy na sumama kay Marilyn. Dahil roon, napagpasyahan ni Andy na sumama na rito. Pumunta sila sa malapit na restaurant. Sumakay sila sa kulay pulang sports car. Alam ni Andy na napakamahal noon, kaya ilang na ilang siyang kumilos o hawakan ang kahit na ano sa loob ng kotse. Maayos magmaneho si Marilyn at halatang sanay na sanay ito. Pagpasok sa loob ng restaurant ay parang gusto nang umuwi ni Andy dahil sa tingin niya ay hindi siya nababagay sa ganoong lugar. Parang pangmayaman o may pera lang ang pwedeng pumasok o kumain doon. Minsan na siyang napadpad malapit sa restaurant pero agad silang pinagtabuyan ng mga security guard at tinakot pa na ipapahuli sa mga pulis kapag bumalik sila roon. Siguradong magugustuhan mo ang pagkain nila dito. Nakangiting sambit ni Marilyn. Gusto sanang magsalita ni Andy pero hindi niya magawang ibuka ang bibig sa sobrang nerbiyos at kaba.
Napakabilis ng tibok ng kanyang puso na akala mong isang batang musmos na naliligaw sa lansangan. Isa pa ay wala naman siyang kapera-pera. Marahil napansin ni Marilyn ang pagkabahala ni Andy kaya muli siyang nagsalita. "Huwag kang mag-alala. Ako ang nag-imbita sa iyo kaya ako ang bahalang magbayad. Maliit na bagay lang to para sa akin kaya pumili ka lang ng pumili kung anong gusto mong kainin." Ilang sandali pa ay tinawag ni Marilyn ang waiter. Ipinaubayan na rin ni Andy ang pag-order dito dahil unang-una, hindi niya alam kung papaano bigkasin ang mga nakasulat sa menu. Makaraan ng 10 minuto ay sunod-sunod na ang dumating na plato kung saan nakalagay ang masasarap na pagkain. Mayroon pang red wine. "Uminom tayo kahit konti lang. Makakatulong yan para mawala yung kaba mo." Nakangiting biro ni Marilyn. Uminom naman si Andy. Total, mababa lang naman ang alcohol content ng red wine na yon. Sa kanilang pag-uusap ay panandali ang nakalimutan ni Andy ang agwat ng estado nila sa buhay. Napakasarap nitong kausap dahil hindi mo makikitaan ng kayabangan o pandidiri sa tulad niyang naghihikahos sa buhay. Noon niya lamang naramdaman na para bang malaya siyang sabihin kung ano ang gusto niyang sabihin nang hindi iniisip kung ano ang magiging reaksyon ng kausap. "Andy, alam mo, kamukhang kamukha mo yung dati kong asawang si David. Pero pagdating sa ugali, magkaiba kayo. Mahal na mahal ko siya at dahil doon, nabulag ako. Buo ang tiwalang ibinigay ko sa kanya kaya hindi sumagi sa isip ko na isa siyang babaero at taksil na asawa." Naluluhang wika ni Marilyn bago tumingin sa malayo. "Niloko niya ako at alam mo kung sino yung isa sa mga babae niya? Yung sekretarya niya mismo. Okay lang sana kung fling-fling lang, no string attached, baka matanggap ko pa. Pero nabuntis niya yung babae. Ni hindi ko alam na gusto niya na palang magkaanak. Sa tuwing mapag-uusapan namin ng tungkol doon, lagi niyang sinasabi na i-enjoy muna namin na kami lang. Pero isang araw, nagulat na lang ako nang pumunta sa bahay yung babae. Dala yung ultrasound at medyo malaki na rin yung tiyan. Sinabi niya sa akin kung gano'n na daw sila katagal at kung gano'n na ako katagal niloloko ng asawa ko. Matagal na raw silang may relasyon at bukod sa kanya, marami pang ibang babae. At kaya lang ako pinagtsatsagaan ni David dahil natatakot siyang makipaghiwalay. Marami akong pera at koneksyon na siya itong nakikinabang. Alam mo, Andy, gulat na gulat talaga ako at noong mga panahong yon, hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Parang ang gusto ko na lang mamatay." Wika ni Marilyn habang nakahawak sa bote ng red wine. Nagulat si Andy sa kanyang nalaman. Hindi naman sila close ni Marilyn para ikwento nito ang personal na buhay. "Alam mo, walang kahit na sinong babae ang dapat umiyak dahil sa manlolokong lalaki. Sa totoo lang, madali namang maging tapat, lalo na kung mahal mo ang isang tao. Pero sa kabila nun, marami ang mas pinipiling magsinungaling at manloko. Sana, inamin niya sa'yo noon na may mahal siyang iba. Mag-file kayo ng annulment at pag-usapan ng maayos kung ano ang mangyayari sa negosyo o sa mga ari-arian ninyo. Marami namang mag-asawang naghihiwalay dahil marami pala silang pagkakaiba. Yung iba may anak pero napag-uusapan naman ng maayos." "Pero Andy, pasensya ka na sa sasabihin ko. Gusto kong maghiganti. Sobra akong nasaktan at hindi ko pa rin matanggap na nagawa niya akong lokohin. At sa mga oras na to, ikaw lang ang taong nakikita ko na maaaring tumulong sa akin. Nagmamakaawa ako sa iyo, Andy. Sana pakinggan mo muna ako. Pangako, hindi ka mahihirapan. Gusto sana kitang ipakilala sa mga kaibigan ko. Tapos, pupunta tayo ng mga event bilang magkasintahan na para bang mahal na mahal natin ang isa't isa. Gusto kong makita tayo ng mga tao na masaya. Gusto kong makita ng mga tao na hindi ako nag-iisa, na hindi ako malungkot. Gusto kong malaman nilang nakamove on na ako. Total, ilang buwan na rin naman kaming hiwalay ni David at na-finalize na rin yung annulment." "Marilyn, anong ibig mong sabihin?"
Tingnan mo naman ako. Sa itsura at estado ko sa buhay, baka lalo ka lang mapahiya at magmukhang desperada. Dahil pati ang pulubi ay pinatulan mo. Hindi ako nasanay sa buhay na ginagalawan mo. Hindi ko alam kung paano kumilos ng pangmayaman at baka mapahiya ka lang. Wika ni Andy na halata ang takot. Ngayon, nauunawaan niya na kung bakit gusto siyang makilala at makausap ni Marilyn. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa iyo, Andy. May pera naman ako kaya sa loob lamang ng ilang araw, magmumukha ka ng kagalang-galang. Kailangan ko lang i-post sa social media yung mga picture natin na magkasama para malaman ng lahat ang tungkol sa atin. Hindi gusto ni Andy ang ideyang iyon pero hindi niya magawang tanggihan si Marilyn. Alam niyang desidido na si Marilyn. Isa pa ay parang tutulo na ang luha sa mga mata nito sa oras na hindi ang isasagot niya. O sige, papayag ako pero hindi ganong matagal. Isa pa, wala rin namang mawawala sa akin. Wika ni Andy. Salamat, Andy. Pagkatapos kumain ay nagtungo sila sa ospital para ipa-check up si Andy. Andy, wag mo sanang masamain kung gusto kitang ipa-check up. Ngayon kasing may kasunduan tayo, responsibilidad kita o kung anong mangyari sa'yo. Oo naman, naiintindihan ko. Tsaka mabuti na rin nakapagpa-check up ako dahil matagal na rin mula nang matingnan ako ng doktor. Alam mo naman, yung mga tulad ko, umaasa sa medical mission. Pagdating sa bahay ni Marilyn ay nanlaki ang mga mata ni Andy dahil 2 palapag iyon at talagang puro high-tech ang mga gamit sa loob. Lahat ng gamit ay maganda at nakaayos. Wow! Ikaw ang nagpatayo ng bahay na to? Natawa naman si Marilyn sa tanong ni Andy. Dahil sa totoo lang, wala siyang nakikitang espesyal sa bahay na iyon. Marami akong naman ng pera sa mga magulang ko kaya hindi ko problema ang magkaroon ng ganitong bahay. Siya nga pala, pumili ka na ng kwartong tutulugan mo sa 2nd floor. Pwede mong gamitin ang lahat ng meron dito sa bahay. Lahat ng appliances at maging ang pagkain sa ref ay para sa'yo din. Lagi naman akong wala dito kaya gawin mo kung ano yung gusto mong gawin. May swimming pool sa likod kung gusto mong mag-relax at lumangoy. Hindi makapaniwala si Andy na sa isang iglap ay mararanasan niya ang ganoong buhay kahit panandalian lamang. Napakabait ni Marilyn. Lagi nitong tinatanong si Andy kung ano ba ang gusto niyang gawin o gustong ipaluto na pagkain. Para sa tulad ni Andy na tumakas sa bahay ampunan noon at matagal ng ulila ay parang panaginip lamang ang lahat. Noong isa pa siyang musmus na bata na nagpapagala-gala sa kalye ay ginawa niya ang lahat para mabuhay. Nariyan ang pagkakalkal sa basurahan sa pag-asang makakahanap ng pagkain na pwede pang pakinabangan. Pamamalimos sa mga taong dumaraan para makakain kahit isang beses sa isang araw. Mabuti na lamang at lagi niyang natatakasan ang mga taong pilit na nagsasali sa kanya na gumawa ng hindi maganda. Makaraan ng ilang linggo, mula nang tumira si Andy sa bahay ni Marilyn ay malaki na ang ipinagbago ng kanyang itsura. Dinala siya nito sa beauty salon para magpaspa upang mag-improve ang kanyang balat. Nagpapapedicure at manicure din. Kumuha rin ng personal trainer si Marilyn para gumanda ang pangangatawan ni Andy. Sinubukan niyang gawin ang ilang sports katulad ng tennis, badminton at golf. Isinasama rin siya sa pagsha-shopping ng mga damit at sapatos. Maging ang tamang pagbigkas ng mga sikat na brand at paglalakad ng pangmayaman ay itinuro din sa kanya. Para tayong nasa isang palabas dahil sa ginagawa natin. Nakangiting wika ni Marilyn. Siya nga pala, Andy. Ngayon, dadaan tayo sa hairdresser ng dati kong asawa. Subalit habang ginugupitan si Andy ay nagkaroon ng problema dahil ayaw niya ng gupit na ginawa ng barbero. Pero ang sabi nito, iyon daw ang request ni Marilyn. Marilyn, pwede ko bang ipabago ang gupit ko? Hindi maganda at sa tingin ko, hindi bagay sa akin. Ganito ba talagang nauusong gupit ngayon? Kaya ko namang gawin yung mga pinapagawa mo pero wag naman yung ganito. Andy, kailangan yan.
Huwag mo nang ipabago, okay na yan. Irritableng wika ni Marilyn. Pero katawan ko naman to at sa tingin ko, hindi talaga bagay. Ayaw ko namang maging katawa-tawa. Andy, ayaw kong makipagtalo sa'yo. Sundin mo na lang yung gusto kong gupit mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Wika ni Marilyn habang may binabasa sa cellphone. Medyo na-offend si Andy pero wala naman siyang magawa. Habang nasa biyahe pa uwi ay humingi naman ng tawad si Marilyn dahil sa nasabi niya kanina. Ngunit sa kabila noon ay hindi mapakali si Andy. Pakiramdam niya ay meron itong tinatago sa kanya. Hindi siya naniniwala sa mga sinasabi ni Marilyn. Sumagi rin sa isip niya na baka una pa lang ay talagang plinano na nito ang lahat. Naaalala niya rin ang reaksyon ni Leila noong isinama siya ni Marilyn sa restaurant. Gusto niya sana itong makausap pero nahihirapan siyang umalis ng bahay, lalo na kapag naroon si Marilyn dahil pinagbawalan siya nito. Ayon kay Marilyn ay baka daw may makakita sa kanila na ibang tao. Alam mo Andy, sa una pa lang hindi na talaga maganda ang kutob ko sa mga nangyayari. Wika ni Leila. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tanong naman ni Andy. Alam mo, mayaman yan si Marilyn at hindi niya kailangan ng tulad mo. Alam ko naman yun, Leila. Malaki ang agot ng estado namin sa buhay. Tsaka wala naman kaming balak na magpakasal. Andy, hindi naman kita gustong mainsulto. Pero hindi naman to tungkol sa'yo. Tungkol ito kay Marilyn. Yung mga taong tulad niya, hindi mapagkakatiwalaan. Mapanganib. Na hindi mo alam kung ano ba talagang pinaplano niya. Tama ka naman, Leila. Wala talaga akong alam. Siya nga pala, namimiss ko na yung ganitong usapan natin. Pag-amin ni Andy sa dalaga. Huwag kang mag-alala, Leila. Kapag natapos na yung kasunduan namin ni Marilyn, pupuntahan kita kaagad. Nakangiting wika ni Andy bago sila tuluyang magpaalam sa isa't isa. Mula noong araw na iyon ay hindi na naniniwala si Andy sa lahat ng sinasabi ni Marilyn. Pero sa halip na makipagtalo, mas pinili niyang sumunod habang nagmamasid. Kung dati ay komportable siya sa bahay na iyon, ngayon ay naging mas maingat na ang bawat kilos niya. Kapag hindi nakatingin si Marilyn ay lihim niyang tinitingnan ang cellphone nito. O kaya naman, nakikinig siya sa tuwing may kausap ito sa cellphone. Kung gusto niya talaga akong ipakilala sa mga kaibigan niya, bakit wala ni isang pumupunta dito? Bakit parang sikreto ang lahat? Bulong ni Andy sa sarili. Naging mas maingat siya sa bawat kilos. Inihanda niya rin ang sarili na kung may gawin mang hindi maganda si Marilyn, ay may plano na siya kung papaano makakatakas sa bahay na iyon. Isang araw, habang kumukuha ng pagkain sa kusina ay aksidenteng nakita ni Andy ang resibo at kontrata sa nirerentahang bahay. Nagulat siya dahil hindi pala kay Marilyn ang bahay na iyon. Bakit ito nagsinungaling sa kanya? Bakit kailangan niya ng malaking bahay kung mag-isa lang naman siyang titira? Walang kaalam-alam si Marilyn na nakita ni Andy ang kontrata sa nirerentahang bahay. Kinagabihan, pagkatapos maghapunan ay masinsinan niyang kinausap si Andy. Andy, alam mo, meron akong ipagtatapat sa'yo. Alam kong kailangan mo rin itong malaman. Ang totoo niyan, hindi ako mayaman tulad ng inaakala mo. Totoong niloko ako ni David at ng kabit niya at hindi ako nahihiyang aminin yun sa'yo. Nirerentahan ko ang bahay na ito dahil wala pa akong pera pambili o pampagawa ng ganito kalaking bahay. Lahat ng kaibigan ko, plastic. At alam kong ako ang pinag-uusapan nila kapag nakatalikod ako. Ganun naman talaga. Ayaw ko lang talagang magmukhang kawawa at talunan. Hindi ako papayag na insultuhin ako ni David. Kaya Andy, kailangan kita. Dapat hindi ko tinago sa'yo ang ganitong bagay pero sana maintindihan mo. Hindi malaman ni Andy kung ano ang isasagot. Naaawa siya kay Marilyn. Alam niya nagsinungaling ito pero kusa naman itong umamin sa kanya. Pinagsuspetsahan at pinag-isipan niya ito ng hindi maganda. Pasensya ka na rin Marilyn kung pinakialaman at binasa ko yung dokumento ng walang paalam.
Siguro napansin mo na nag-iba yung pwesto ng papel. Pero huwag kang mag-alala. Makakaasa kang tutulungan kita. Nang ikwento ni Andy kay Leila ang bagay na ito ay nagalit ang dalaga. Andy naman, nagpapaawa lang yan sa'yo. Nag-aalala ako dahil baka mamaya tuluyan kanyang mauto at madaan sa drama. Leila, hindi naman siguro. Nag-usap na kami at alam kong mabuting tao si Marilyn. Naranasan niyang lokohin, kaya siguro naman hindi niya yun gagawin sa akin. Mula noon, unti-unti nang naging malapit si Andy at Marilyn sa isa't isa bilang magkaibigan. Huminto na rin si Marilyn sa pagpapanggap na kaya niyang kumuha ng kasambahay na maglilinis 2 beses sa loob ng 1 linggo. Sa halip, magkatuwang sila ni Andy sa mga gawaing bahay. Unti-unti na ring natuto si Andy kung papaano makipag-usap sa ibang tao. Yung dating pag-order ng pagkain ay hindi niya magawa, pero ngayon siya na itong umu-order. Isang umaga ay ginising ni Marilyn si Andy habang umiiyak. Andy, tulungan mo naman ako. Pumunta ka naman sa bangko para mag-withdraw ng pera. Mayroon kaming shared account ni David pero winidraw niya ang laman nun nang hindi ko nalalaman. Tapos, ipinagyabang niya pa sa akin na inilagay niya raw yun sa safety deposit box. At yun ang kailangan ko. Kailangan mo akong tulungan, Andy, para makuha ko kung ano ang para sa akin. Gusto kong kunin ang pera ko. Wala siyang karapatan na kunin ang dapat na sa akin. Iiwan niya ako ng walang kapera-pera. Habang heto siya, nagpapakasarap sa buhay kasama nung kabit niya. Huwag kang mag-alala, Andy. Wala kang dapat na ikatakot dahil kamukhang kamukha mo naman si David. Siguradong aasikasuhin ka nila dahil isa ka sa mga VIP client. Gusto ko lang turuan ng leksyon si David dahil sa mga ginawa niya sa akin. Niloko niya ako at ngayon, pati ang pera ko, kukunin niya rin. Wika ni Marilyn. O sige, susubukan ko. Wika naman ni Andy. Hindi siya komportable pero hindi niya naman magawang tumanggi dahil pakiramdam niya ay malaki ang pagkakautang niya kay Marilyn dahil sa lahat ng effort at kabutihang ipinakita nito sa kanya sa mga nakalipas na buwan. Naituro na sa kanya ni Marilyn ang lahat mula sa kilos at pananalita ni David. Pagpasok niya sa bangko ay agad tumayo ang manager upang siya ay salubungin. Sir David, matagal-tagal na rin mula nang pumunta kayo dito. Oo. May kailangan lang akong asikasuhin. Wika ni Andy. Gusto ko sanang i-check ang aking safety deposit box. Oo naman sir, walang problema. Pakilagay mo na lang ang code mo dito. Alam mo naman, kahit VIP client, kailangan pa rin ng code para makaiwas tayo sa mga scam na nauuso ngayon. Nakangiting wika pa ng manager. Gulat na gulat si Andy dahil wala namang nabanggit si Marilyn tungkol sa code. Hindi niya na alam kung ano ang gagawin lalo na't unti-unti na siyang pinapawisan dahil sa sobrang kaba. Sa kasamaang palad, hindi sumasagot si Marilyn. Nagtaka na rin ang manager dahil sa kakaibang ikinikilos nito. Wala pang 3 minuto ay nakaabang na ang security para ilabas ng bangko si Andy. Tumawag na rin pala sila ng mga pulis. Nakapark lang ang kotse ni Marilyn sa labas ng bangko. Gigil na gigil siya habang nakahawak sa cellphone. Kitang-kita niya kung papaano isinakay ang kawawang si Andy sa police car. Napairap pa siya nang makumpirmang hindi nagtagumpay ang kanyang plano at nasayang lamang ang kanyang pera. Ang tanging ipinagdarasal niya ay huwag sana siyang madawit sa kinakaharap na kaso ni Andy matapos nitong tangkain na kunin ang safety deposit box ng milyonaryong si David. Kahit anong paliwanag ni Andy sa interrogation room ay walang naniniwala sa kanya, lalo na't hindi niya alam kung ano ang apelyido ni Marilyn. Imposibleng hindi niya alam ang ginagawa niya dahil pareho niyang manamit, magsalita at kumilos ang kliyente naming si David. Halatang scammer yan. Wika pa ng manager. Noon lamang napagtanto ni Andy na tama nga ang sinabi ni Leila. Ginamit lang siya ni Marilyn para sa pansarili nitong kapakanan. Napakasama mo, Marilyn. Ginamit mo lang ako. Gigil na sabi ni Andy sa sarili habang kuyom ang mga palad. Andy, ikaw ang main suspect namin dito hanggat hindi namin nahahanap yung Marilyn na sinasabi mo. Kung ako sa'yo,
umamin ka na lang. Wika naman ng isa sa mga pulis. Galit at pagsisisi ang nararamdaman ni Andy ng mga sandaling iyon. Bakit ba hinayaan niya ang sarili na magpauto sa babaeng hindi niya naman talaga kilala? Bakit man nagpadala siya sa pag-iyak at pagmamakaawa nito? Kinabahan si Leila nang hindi niya makontak si Andy. Hindi niya rin naman alam kung saan ito nakatira dahil pinagbawalan si Andy na magsama ng bisita sa nererentahang bahay ni Marilyn. Ilang beses lang silang nagkita at madalas ay puro sa cellphone sila magkausap. Kaya alalang-alala si Leila nang hindi matawagan si Andy. Makaraan ng ilang araw ay nakatanggap ng tawag si Leila mula sa police station. Andy, kumusta ka na? Anong nangyari sa'yo? Okay lang ako, Leila. Medyo takot lang pero huwag kang mag-alala. Kahit naman hindi ako umamin, wala rin namang maniniwala sa akin. Wala akong pera, wala akong koneksyon at siguradong wala ring magbabayad ng piyansa kung mahatulan man ako. Huwag kang mag-alala, Andy. Hahanap tayo ng abogado. Meron namang libre kaya lang matagal ang proseso. Mas maganda sana kung yung galing sa private para maasikaso ka kaagad. Gagawa ako ng paraan. Manghihiram ako ng pera sa mga kakilala ko. Wika ni Leila. Hindi nagtagal, nailathala sa dyaryo ang tungkol sa lalaking nagpanggap na milyonaryo para kunin ang pera sa bangko. Kalakip noon ang larawan ni Andy at larawan ng negosyante. Maging si Leila ay nagulat dahil talagang magkamukha ang mga ito. Sa patuloy na pangangalap ng impormasyon, natuklasan ni Leila na 4 na buwan na pala ang nakakaraan mula nang maaksidente si David at kasalukuyang comatose. Sinubukan ni Leila na pumunta sa bahay ni David pero hindi siya pinapasok ng tatay nito sa pag-aakalang isa siyang journalist. Pasensya na sir pero hindi po ako journalist. Nandito ako para ipaalam sa inyo na baka po kambal si David at Andy. Kasalukuyan siyang nasa bilangguan dahil sa nangyaring insidente. Inosente siya at nangangailangan ng tulong. Dahil sa mga sinabi ni Leila ay nagka-interes ang mga magulang ni David kaya pinapasok siya ng mga ito sa loob ng bahay. Iha, hindi namin tunay na anak si David. Wika ng matandang babae na nagpakilalang Clarissa. 2 taong gulang pa lamang siya noong ampunin namin at hindi namin alam na mayroon pala siyang kapatid. Wika naman ng matandang lalaki. Maniwala po kayo sa akin. Hindi manluloko at lalong hindi scammer si Andy. Wala siyang alam, kaya nautusan ng isang babae na nagpakilalang Marilyn na dati raw pong asawa ni David. At wala na po akong ibang alam na pwedeng tumulong sa kanya kundi kayo. Lumaki si Andy sa lansangan pero kahit kailan hindi siya nagnakaw o nanamantala ng kapwa. Wala siyang pera pero marami siyang kaibigan. Dahil naintriga ang mga magulang ni David ay napagpasyahan nilang bumisita sa bilangguan upang personal itong makita at makilala. Ben, kailangan natin siyang mailabas dito. Baka siya na lang ang natitirang kamag-anak ni David. Wika ni Clarissa. Alam ko naman yun pero kailangan nating makasiguro. Hindi sapat ang kwento ng babaeng yan. Gusto kong ipa-DNA si Andy at David para malaman kung talaga bang kambal sila. Kailangan nating mahanap yung Marilyn na yan. Wika ng tatay ni David. Sa patuloy na investigasyon ng mga pulis ay natuklasan nila na peking pangalan ang ginamit ni Marilyn nang mag-donate ng pera sa volunteer center. Tinungo din ng mga magulang ni David ang bahay ampunan kung saan nila inampun si David. At doon, inamin sa kanila na may kakambal nga ito. Ngunit dahil may sinusunod silang patakaran ay nagawa nilang paghiwalayin ang kambal. Ipinadala raw nila ang kakambal nito sa ibang bahay ampunan para mas mapabilis ang pag-aampon. Matapos malaman ang katotohanan ay agad kumuha ng abogado at nagpiyansa ang mga magulang ni David upang makalaya si Andy at mamuhay na ito ng maayos kasama nila. Isang araw, isinama ng mag-asawa si Andy sa bahay ampunan kung saan nila nakilala si David. Lagi pa rin kaming bumibisita rito para magpaabot ng tulong sa mga bata. Wika ni Ben kay Andy habang si Clarissa naman ay kausap ang matandang babae na nagmamanage sa bahay ampunan. Sandali lang Clarissa, nakalimutan ko may lakad pala kami ng anak kong si Joanne.
Mayroon siyang business trip at gusto niyang magpahatid sa airport dahil matatagalan raw siya doon. Ah, ganun ba? Sasama na rin kami sa'yo para makapagpaalam rin kami sa kanya. Matagal-tagal na kami hindi nagkikita. Wika ni Clarissa. Subalit, nanlaki ang mga mata ni Andy nang makita ang babaeng tinutukoy nito. Yon ay walang iba kung hindi si Marilyn. Ang kaibahan lang ay mahaba na ang buhok nito at mamula-mula ang kulay. Namutla rin si Marilyn nang makita si Andy. "Saan ka pupunta?" Sigaw ni Andy. Pinigilan niya itong sumakay ng kotse. "Anong ginagawa mo sa anak ko?" Wika naman ng matandang babae. "Siya bang anak ninyo? Dapat natin siyang dalhin sa istasyon ng mga pulis. Dahil hindi niya matatakasan ang panlolokong ginawa niya sa akin." Wika ni Andy. Pagdating sa istasyon ng mga pulis ay hindi na makatanggi pa si Marilyn. Lalo na't may mga testigo katulad ni Leila at ng iba pang nakakita sa kanya sa volunteer center. Mayroon ding CCTV camera sa restaurant at sa mga lugar na kanilang pinuntahan habang kasama si Andy. Maging ang kotse niya ay nakuhanan na rin ng CCTV ng bangko ng araw na pumunta si Andy doon para gawin ang iniutos niya. Wala nang nagawa si Marilyn kung hindi ang aminin ang lahat. Ayaw ko naman talagang mapahamak si Andy pero hindi ko na malaya na mali ang ginagawa ko. Alam kong iligal at pinagsisisihan ko na yon. Ang totoo niyan, nagtatrabaho ako noon sa coffee shop sa tapat ng bangko. Maraming beses ko nang nakita si David at minsan ko na rin siyang naging customer. Isang beses, habang hawak ko yung magazine, ipinakita ko kay mama yung picture niya. At doon, nalaman ko na mayroon pala siyang kakambal. At ang sabi niya sa akin, ang balita niya ay tumakas raw si Andy sa ampunan kaya ayun, naisip kong maglibot-libot sa mga shelter at mag-volunteer na din hanggang nakita ko nga si Andy. May mga pagkakataon na kapag pumupunta ako sa bahay ampunan, nakikita ko si David. Maging ang mga interview niya pinapanood ko para malaman kung paano siya kumilos at magsalita. Nagluna ko para magrenta ng bahay at sasakyan para magmukhang mayaman. Hindi ko inakala na matino pala si Andy at walang bisyo. Dumating sa punto na nakonsensya ako pero itinuloy ko ang pagpapanggap. Nagpa-practice ako sa harap ng salamin kung paano ako magmamakaawa sa kanya. Oo, mabait si Andy pero utu-uto. Madali siyang maawa at ginamit ko yon para mapasunod siya sa lahat ng gusto ko. Laging pumupunta si David at ang mga magulang niya sa bahay ampunan. Tapos isang araw, wala si David. Kaya tinanong ko yung mga magulang niya at doon ko nalaman na comatose pala siya. At sinamantala ko ng pagkakataong yon. Nagbakasakali ako na mapapakinabangan ng pera niya. Matapos noon, na-detain si Joanne o mas kilala sa tawag na Marilyn habang hinihintay ang hearing. Nang mga panahong iyon, ine-enjoy ni Leila at Andy ang bawat oras na sila ay magkasama. Napagtanto ni Andy na matagal niya nang gusto si Leila. At ganoon rin naman ang nararamdaman nito para sa kanya. Madalas silang pumunta sa ospital upang bisitahin si David na noon ay walang kasiguraduhan kung kailan magigising. Dahil wala namang formal na edukasyon si Andy kaya kinuha siya ni Clarissa at Ben ng personal tutor. Sinubukan niyang mag-homeschooling para makapasa sa college entrance exam. Kahit 29 na taong gulang na ay nais pa rin niyang makapag-aral. Matagal niyang pinangarap ang maranasang makapagsuot ng uniforme at makaakyat ng entablado. Gusto ni Clarissa at Ben na matutunan ni Andy ang lahat ng dapat nitong malaman sa pagmamanage ng negosyo. Nang sa gayon ay may katuwang si David kapag nagkamalay na ito. Naging magkasintahan si Leila at Andy pero hindi naman sila nagmamadaling magpakasal lalo na't marami pa silang inaasikaso. Isang araw, habang nasa ospital sila para bisitahin si David ay unti-unti itong nagkamalay. Agad nilang tinawag ang doktor at sa kabutihang palad ay nagising na ito. Dahil matagal na comatose ay kailangan niya pa rin ng tuloy-tuloy na gamutan at recovery. Natutuwa rin ito nang malaman na mayroon pala siyang kakambal at sa wakas ay nagtagpo na rin ang kanilang mga landas. Mabilis na lumipas ang isang taon. Naka-recover na si David at kasalukuyang nagmamanage sa kumpanya kasama si Andy. Nag-aaral si Andy sa kolehiyo pero naglalaan ng oras para matutunan ang negosyo. Balak niyang pakasalan si Leila kapag nakapagtapos na siya ng pag-aaral.
Sa kasalukuyan ay magkakasama sila sa charity works para sa mga taong kapuspalad. Patuloy pa rin silang tumutulong, lalo na si Andy, dahil alam niya ang pakiramdam ng tumira sa lansangan, ang magkasakit na walang gamot at walang makain. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.